Hello, good morning sa tanan. Nasabtan nining adlaw nga Thursday sa atong online morning devotion. Nagpabilin paghapon ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Hello, Giselle Villanueva Clarin, Cagayan de Oro City. Fully awake na ta. So ato nagsudan ang atong mubo nga devotion diri sa online, no? O makahimo ta pag-expect nga nining adlaw the Lord is going to bless us. Amen. Bulag ta sa lawas but we are one in the Spirit. O Diyos, tinguha ko nga mapuno sa Espiritu mo, tingki na buhi ko lang kinahanglan sa dihog mo kung ako, oh God. O Diyos, tinguha ko nga mapuno sa Espiritu mo, buhi ko nagkinahanglan sa dihog mo pun ako. Wala ko'y laing pangandun, ikaw sa bisan unsang pagsulat, ako mula utay kayang presensya mo, anak yun kanunay. Sa Espiritu mo, ningki na buhi ko nagkinahanglan sa dihog mo kung ako. Wala ko'y laing pangandun, ikaw Diyos ituboy sa bisan unsang pagsulay, kami mula hutay kayang presensya mo, anak yun kanunay. Kay ikaw ang rason hangtod karon kami madawgon, kay ikaw ang rason hangtod karon kami hangtod karon kami madawgon. Wala ko'y laing pangandun, ikaw Diyos ituboy sa bisan unsang pagsulat, kami mula hutay kayang presensya mo,
kay takos ka Ginoo nga dahil kuno kimayaw walay susama kanimo God. Oh, be exalted, oh God, Jesus. Your name is above name. Hallelujah, Lord. Thank you kaayo Ginoo Lord nga ikaw nagapukaw ka namo Lord ining adlaw o God, Holy Thursday Lord ining Lenten season o God. Salamat kaayo Ginoo for sustaining us Lord night and day o Lord sa mga bulhaton Ginoo nga gisangon nimo sa mga tao sana mo kaabaga Lord. Thank you kaayo Lord bisan pa sa tipong gabi nga pag-provide nimo kalidad malinaw nga katulog Lord. Thank you kaayo niya ng tanan o imo pang ipabuka ang among mga mata nining size sa kabuntagon Lord. Thank you kaayo bisan pa Lord sa imong paghatag niini Ginoo nga adlaw nga Thursday o God nga ang imong kaluoy bag-o kanunay Ginoo nga gakasinati namo Lord o bisan pang mga butang nga gikinahanglan namo matag adlaw imo gyud nga i-provide Lord. Thank you kaayo nining tanan aron lang kami ma-sustain Lord. Salamat kaayo Lord sa amo karong short exhortation o God. Ikaw sab Ginoo maga provide ka namo Lord og understanding, spirit of understanding o Lord masabtan namo kini Lord kining book of Daniel o God. Salamat kaayo dalaygon ka gid Lord. Thank you sa imong pag-andam sa panalangin. Dalaygon ka dawata ang among mga pagpasalamat Lord. Pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoong maluluas. Amen. Hallelujah. So karon padayon ta sa Daniel no naata sa chapter 9 ta kay kagahapon chapter 8 ang atong gitakon kagahapon chapter 8 mahitungod sa vision no about the ram and the goat nga vision dreams and vision ni Daniel o karon ni ata sa chapter 9 medyo taas ang chapter 9 no so dili na lang nato basahon pero atong pick upon ang highlight sa verse 1 paingon sa verse 19. It talks about Daniel's prayer no Daniel's prayer for his people sa iyang mga katawhan no katawhan sa Israelita no Daniel's prayer for his people mga tagilungsod no mga co-citizenship sa Israel no so man siya ang unod ni ining chapter 9 verse 1 to 19 ug naay upat kabutang dinha ang atong kutluon no medyo taas gyud ang chapter 9 no kay it has 27 verses no so siguro dili lang nato lakbit lang gyud ta pero pwede nato nga ugma na nato tiwason pagbasa kini nga chapter no ugma na nato tiwason pagtakol kini nga chapter pero mukutlo tag upat diha sa verse 1 to 19. Ang una nga nakita nato dinha samtang nagabasa ta nining sa kapuntagon kay actually before ta mag-open sa atong online gabasa gyud tada para naatay ka-share. So dinhi karon nay upat ka butang nga nakita nato while gabasa ko kaganina no before ko nag-open. Ang una nga butang nato the first one nga nakita nato dinhi sa verse 1 to 19 sa chapter 9 sa book of Daniel. Si Daniel nakaibalo unsay rason nganong nahimong exile ang mga katawhan sa Israel during that time. Unsay pinaka-reason, pinaka-root gyud nga rason nganong ang nahimo silang they were being deported from their own land to the place of Babylon no to the nation of Babylon. Gidagit sila, nahimo silang mga refugee nahimo silang they were being deported no so nakabalo gid kay si Daniel unsay rason ana. So therefore he confesses his own sin and the sins of the people no the sins of the people. Then he prays for forgiveness and mercy. So muna nakita nato din no Daniel knows what is the reason why the exile came upon the Jewish people, and he confesses his own sin and his people's sins and pray for forgiveness and
mercy. So makita nato unsa ka importante gid kaayo. First is realization. Unsa gyud rason nganong nakayamukat gud mi karon, unsa gyud rason. So ingon na sa atong kinabuhi karon, no, atong every time magka-struggle, every time magkadipo-dipo, every time nga magkayamukat na ang kinabuhi nato. The first thing that we do is realize, analyze, no, we have to kanang murag ikuan nato kanang sa computer pa murag sa tawag ana kanang ikuan nato ang atong ang dagan sa atong kinabuhi, no. So inaning nahitabo ni Daniel, nahibaluan niya unsa girason kay samtang siya nag-recall sa mga panghitabo kay unsa nahitabo nga ni aman mi nahimo ming refugee dinhi sa dapit sa Babylon. So unsa ba ginahitabo? So nahibaluan niya nga tungod sa sala, tungod sa kana bitang pagsupak sa kabalauran, pagsupak sa kabubuton sa Dios nga wala na naminaw sa pulong sa Dios, wala na naminaw ang mga katawhan sa mga prophets, no, nga ga prophesy, gahatag og warning, gahatag og remind, because during that time dili mahutdan si Lord og mga propeta nga musulti sa pulong sa Dios with boldness. Ba tungod sa mga pagpagahi sa mga tao, nahitabo gialaw ni Lord mahitabo nga ang Jerusalem mapukan sa Babylonia ug ang mga katawhan gidagit paingon sa Babylonia. Yeah. Daniel is one of the refugee, no, nga kanang i-brainwash dito sa dapit sa Babylonia para mamahimong galamiton kay sa dapit sa Babylonia. So makita nato ba nga kanang gikan sa pagka katawhan sa Dios, kuhaon ka sa kalibutan para dito sa kalibutan sila'y magpahimulos kanimo tungod kay kuan ka man, no, daghan kay karon mga galamiton kaayo sa church, galamiton kaayo sa Kingdom of God, galamiton kaayo sa Christian community, pero sa diang mo backslide ang kalibutan na dayon ang pulos kanila. But din makita nato nga in spite sa nahitabo nga silang Daniel, si ang tulo, ang upat, at tulo niya kanang friend na they were being one of the refugee nga gidala dito sa Babylonia para i-brainwash, para himuon nga citizen dito, pero nagpabilin gyud. Nakita natong kinabuhi nila, nagpabilin sila nga loyal sa ilang Ginoo. For how many years nga naa sila sa Babylonia, no, nahimo silang kanang refugee, nahimo silang dinagit, nahimo silang pineriso, no. But during the time ang power ni Lord works mightily, no. Di na to makita nga bisan asa ta basta mo prevail lang, mo excel, mo surface lang tanong nga dili gyud makita, dili ta mo compromise, no, mo patigbabaw gyud, mo prevail gyud ang atong pagkakristohanon, mo work mightily gyud ang gahom sa Dios. So dinhi karon in spite naa sila sa Babylonia, they were being deported, then they became a refugee, no, diha sa Babylonia, pero nag-excel gyud si Daniel, no. Unya nakita nato nga namuhat gyud mightily si Lord. Ang plano ni Lord, ang tawag ni Lord ma-fulfill ang gyud gihapon, bisag unsaon ka pas kalibutan, dagiton ka, kuanon ka, i-brainwash ka, magpabilin gyud kang loyal di sa Ginoo. This is one thing. This is the first thing nga nakita nato di sa chapter 9 verse 1 to 19, no, nga Daniel knows why the exile came. The exile came upon the Jewish people. So therefore, he confesses his sins and the people's sin, and then pray for restoration and mercy. So inana gyud kita, wala gitay laing dangpan, wala gitay laing himuon, hinulso lang gid ta sugid sa atong mga sala, and pray, no, for restoration. Kay kung wala pod ta himuon, wala pod dili mabalik, dili ta ma-restore, pero kinanglan nga magpaubos ta unya mga igpasaylo unya pray nga, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Ingon na like David, no, inana. So mo nang na ang nakita nato din na. Then the second nga nakita nato, probably he knows he knows Jeremiah's prophecy, no, di ba, sa pagbasa nato si Jeremiah, book of Jeremiah, dunay prophecy dito ni Jeremiah nga after 70 years
Now, after 70 years, God is going to restore His people, no? I-restore sa Ginoo ang tanan-tanan, the blessing, no? Nya, renew ni Lord ang city of Jerusalem, ang dapit mahimo na pod nga blessed na sad, mahimo na pod nga full of blessing ang ilang dapit, unya ang matag tao, na nasulod sa kasing-kasing, ang law, diha na ibutang ni Lord ang mga kabalauran, unya ang gugma, mudagaya na. Then, it happened nga ni abot si Ginoong Hesus until now, nag-reign ang gugma ni Ginoong Hesus nga namuhat sa matag kinabuhi, sa matag tao, matag Kristohano, no? So, in book of Jeremiah na kuan na ni kanang gi-prophesy na nini, and maybe during the time of Daniel iyang nahinumduman nini ang prophecy of Jeremiah. That's why, no, because he knows that Jeremiah prophesied that God would restore his people after 70 years in Babylon. He continued to pray. He continued to pray, no? Kita mga Kristohanon, kita ang gi-expect ni Lord kamo intercede in behalf of His people. No, kay kung wala nalay mag-intercede, wala nalay mag-pray in behalf of His people, how can He mightily work, no? So pasalamatan nato ang Ginoo nga sa pundok sa mga Kristohanon do nagyoy makita ni Lord nga isa, duha, tulo, no, nga mag-intercede, mag-pray in behalf sa iyang mga katawan. So mao nang kinabuhi ni Daniel, nahitabo kinabuhi ni Daniel. So he prayed, no, he prayed. Then sa ang ikatulong nga nakita nato, because he remember that Jeremiah prophesied that after 70 years God is going to restore his people, no, diha sa Babylon, gikan sa Babylonia, ibalik ni Lord ngadto sa city of Jerusalem, sa Judah. So naibawan with this in mind, ana si kuan kay naa naman na sa una si Daniel prays. So he started to pray na dayon, no, na realize niya, na analyze niya nga inaani mura gyud ning solusyon. So he started to pray for Israel's restoration, no. Then not only that Daniel prayed, but he also fasted, no, and put on sackcloth and ashes, no. Kita nato diha sa atong kuan sa verse 3 man siguro verse 4. So mao na siyang upat ka butang nga nakita nato diri sa verse 1 paingon sa chapter 19. Sa ako nagkaingon nga medyo putlo nato kay excited ko aning sunod nga verse, preceding verse nga atong tun-an ugmang adlaw. So mao lang si as of the moment, mao lang sa ning upat ka butang nga atong gisgutan, nga atong nakita diha sa verse 1 to 19. So utrohon ako no ang upat ka butang nga atong nakita diha gikutlo nato. First is Daniel knows the reason why the exile came upon the Jewish people. So he confesses his own sin and his people's sins, and then pray for forgiveness and mercy. Munang una nakita nato dili kadaw, he probably knows that Jeremiah prophesied that God would restore his people after 70 years in Babylon. And the third, with this in mind, Daniel prays for Israel's restoration, no. Dahil ang ika-upat nga nakita nato dinhi, Daniel began to pray for restoration of God's people to their land, and he also fasted and prayed, no, and put on sackcloth and ashes. So ang iyang pagpray, ang iyang pagpray giubanan niya fasting unya and putting on sackcloth and ashes. During the time kakahitabo gini permi, pero ambot lang karon nga panahon na kung naapay magbutang og ashes, put on sackcloth, no, naasiguro pero lalang takabalo because karon kasagara fasting raman ang gahimuon, but during those time magsulob gid sila sackcloth
saklot, no? And then sprinkle, put on ashes sa ilang lawas from head to foot. So ingon ana basta magfasting sila during that time mo. Ay, praise the Lord. Actually ang kaning ang mga messages diri is kaning sa atong panahon karon, hinahinay nga gakahitabo, no, hinahinay nga gaka-fulfill ang mga propesiya diri sa Book of Daniel. Kay actually kung atong basahon ang Revelation, hinahinay na gyud nga gakatuman ang tanan, no. But kung atong kuanon gyud, no, the promise of God is after 70 years, after 70 years, no. So amen. Now kinatay na kutlo tiwas na nato ni ugma, no, kay exciting kay ko sa sunod pa nga mga dili ta mo proceed sa chapter 10, atong tiwason ang chapter 9, no. So ugma chapter 9 pata dili sa ta mo proceed sa chapter 10 kay dami kayo padayunon paghisgot ting chapter 9. Amen. Praise God. O magampo ta labing balaan gamhanan mahigugmaon lang ito na mga amahan. Nagapasalamat kami kaayo Ginoo sa imong padayon gid nga pakiguban kanamo amahan nga in spite nga na side ka sa among mga kaluyahon Lord, apan imo ming gi-sustain og padayon minimo nga gi-mold, gi-nurture, gi-equip. Wala nakababag Ginoo ang among mga weaknesses Lord. Sa padayon nimo Ginoo nga paghingpit kanamo amahan sa among Kristohanon nga kinabuhi Lord. Lord, salamat kay sa on the process nga gihimo nimo nga perfection sa among kinabuhi until the final day nga moingon ka, well done my good and faithful servant. Thank you kaayo ni anang tanan Lord. We're so grateful. We're so amazed by your love and mercy, by your greatness and might, O God, by your power, O God. Gakahangangha gid me Lord ug amo ning gakasinati every early in the morning, O God. Thank you kaayo nining tanan Lord. Lenten season karon Lord, Holy Thursday and tomorrow Holy Friday Lord. Walay trabaho, walay eskwela, pahulay ang tanan, O God, among mga pag-ampo nga kini nga season Lord. Let this season Lord, let everyone Lord ani nga season maka-reflect Ginoo sa spirituhanon, spiritual stature Ginoo, spiritual condition Ginoo sa matag tawo nga ang tanan Ginoo maga-reflect gayud Ginoo kung among kinabuhi na apabagyud sa imong gamhanang kamot, O God. Kung ugaling dunay mga katawan karon Lord nga naga-join, nagalantaw Lord nga wala pa dawata si Ginoong Hesus nga ilang wala pa nila gidawat si Ginoong Hesus nga ilang personal nga Ginoong manluluwas, tagaig chance Lord, tagaig silag chance nga makahimo sila sa pagdawat kang Ginoong Hesus nga ilang personal nga Ginoong manluluwas so that you can start working sa ilang kinabuhi, O God. Mao ni ako mga pag-ampo Lord. Busa salamat ug salamat kaayo Lord. Padayon kang mamuhat sa mga buluhaton sa church, sila binaog mga adlaw Lord God. Salamat kay sa imong power and anointing Ginoo Lord nga magauban kanamo sa mga buluhaton nga among pagahimuon, O God. Mamahimo lamang successful ang tanan tungod kanimo pinaagi kanimo diha kanimo, O God. Busa Lord, wala gyud laing mapasidunggan niining tanan, wala laing matuboy mabayaw niining tanan, ikaw ra gyud, O God. Busa Lord, thank you kaayo Lord. Maya amo gyud ibalik diha kanimo, ihatag kanimo Lord, hawata kini the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all until next morning.